ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan parang kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtin ninyong isipin ang Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumayalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa'yo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yaong aki sasabihin. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain, iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y nagsisisi, patawarin mo. Kung makapito siyang nagkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo, at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo.
Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming panalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki lamang ang butil ng mustasa, ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong palakpakan ang ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos dahil po'y nagkakatipon muli tayo sa biyayang ng Diyos sa araw na ito. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, nagpapaalala si Jesus sa ating buhay na dapat nating taglayin sa ating araw-araw na pagtahak na kaloob ng Diyos para sa atin. Upang tayo hindi mapawalay sa Kanya, kinakailangan natin itong tatlong bagay na nabanggit ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Na nagpapaalala sa atin, alalahanin natin dahil ito ang diwa ng karunungan na biyaya ng Diyos sa atin. Kung tayo nabibiyaan ng karunungan ng Diyos, itong tatlong bagay na ating dapat tanggapin at yakapin sa buhay, dapat natin itong tumalima at makita sa atin araw-araw. Mga kapatid, ang una na paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala. Hindi tayo maging sanhi ng kasalanan ng iba. Mga kapatid, sabi sa atin ni Jesus, hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kumbaga mga kapatid, opo, nasa atin na ang ating natural o nandun na yung tendency na tayo ay mahina at nakagawa ng kasalanan. Pero nagpapaalala ang Diyos sa atin, huwag nating gamitin ang ating kahinaan para magkasala ang iba rin na ating kapwa-tao natin. Dahil mas mahirap at mas nakakilabot ang sasapitin ng iyong sarili kung ikaw ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Mga kapatid, tila bagay ang kasalanan ay bahagi na ng buhay natin. Pero nagpapaalala ng Diyos, huwag natin itong yakapin sa buhay natin. Saan nanggagaling ang kasalanan? Saan nagmumula ang kasalanan? Sasabihin po natin, may tukso. Opo, may tukso. Ang tukso ay tukso. Pero hindi pa yung kasalanan. Nangyayari ang tukso sa atin at kung yayakapin natin ito, doon nagsisimula ang kasalanan. Kaya maingat dapat tayo sa ating paligid araw-araw dahil roaming around, nasa paligid natin palagi ang tukso at tayo ay hinahanapan ng panahon o oras para tayo ay maging biktima ng tukso. At doon nagsisimula ang kasalanan. Kaya mga kapatid, sa unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan, ito ang pinapahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Lahat tayo ay nasasaklaw sa diwa ng Panginoon na taglay ang karunungan. Dapat nating maging buhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay upang ang tukso ay ating maiwasan. Dahil ito ang sanhi ng pagkakasala ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sabi po sa atin ngayon ng ating Panginoon, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala. At kung tayo, ayan ang ating mithiin, tayo mismo ang unang nabibigyan ng benepisyo na dahil tayo ay magpapakabuti tayo sa ating gawa, sa ating buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Mga kapatid, yun ang una. Pangalawa, narinig po natin yung pagsisisi. Oo, nagkakasala tayo, higit sa lahat sa ating Panginoon, sa ating kapwa-tao natin. Ang pagsisisi ay isang biyaya na po,
at tinatanggap ang pagpapatawad. Ang pagsisisi na may pagpapatawad na ito ay isang biyayang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito ay talagang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagpapatawad. Kung tayo nagsisisi sa ating mga nagawang pagkakamali, nandoon agad ang pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, ang hamon ito para sa atin, kung tayo humihingi ng tawad sa ating Panginoon, tayo nagsisisi na ating baguhin ang ating buhay, kaya po natin ibahagi din ito para sa iba. Ang kahalagahan at pagtanggap ng pagpapatawad ng Diyos, kaya po natin ibahagi sa iba. Kaya nga po, pag 5-7 beses na lumapit sa iyo na humihingi ng tawad, 7 beses mo rin patawarin yung nanghihingi ng pagpapatawad sa iyo. Hindi po ipinagdadamot ang pagpapatawad. Ang Diyos ay hindi madamot sa pagpapatawad na hinihingi po natin sa Kanya. At dapat natin tularan siya sa pagpapatawad na ito. Mga kapatid, uulitin ko po, ang pagpapatawad ay ibinabahagi sa iba. Iyan ang totoong tayo ay humihingi at pinapatawad ng Diyos sa buhay natin. At pangatlo, mga kapatid, mangyayari ito kung mayroon tayong pananalig o pananampalataya. Kaya nga po sinabi ng mga apostol ng Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtitiwala at ating pananampalataya, mangyayari ang mga ito. Ang una, sabi ko po, ang ating pag-iwas sa kasalanan. Kung tayo ay may buhay na pananampalataya at pananalig sa Diyos, at totoo tayong sumusunod sa Kanya, buhay ang ating pananalig at pananampalataya, tunay na may iwasan po natin ang paggawa ng kasalanan. At kung tayo din ay may totoong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, nagbubunga ito ng pagpapatawad sa iba. Kaya sabi ng mga apostol ng ating Panginoon, dagdagan pa po ninyo ang aming pananalig o pananampalataya sa Diyos. Ito rin ang ating dasal ngayon, mga kapatid. Sa pagdulog natin sa ating Pong Jesus Nazareno, sa araw na ito, nawa ang ating panalangin. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang aming pananalig sa iyo. Hindi ito mabawasan, lalo pang madagdagan, upang mangyari ang mga habilin mo, ang mga pinapagawa mo, at mga alituntunin mo na inaatas sa amin araw-araw, upang kami mamuhay na walang kasalanan. Ito ay patungo sa kabanalan. At kung gayon, tayo ay may magandang relasyon dahil nandoon ang buhay na pagpapatawad na galing mismo sa Diyos na kaya nating isabuhay sa ating buhay pang araw-araw. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa, sabi ko po kanina, ang ating dasal, dagdagan pa ng ating Panginoon ang ating pananampalataya at pananalig. Lubos natin itong yakapin sa ating buhay. Sa dahil sa pagtanggap o pagdagdag ng pananalig ng Diyos sa atin, nandun din bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Doon din nagbubuhos ang Diyos ng kanyang grasya at biyaya na ibinibigay, na tinihiling natin sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos
laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maiyalay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o intensyon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa namang anghel sisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapal ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ, give us the everlasting life. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sino mang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At biling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring
pag-aalay. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating Parish Priest Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na, at sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong aming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila'y naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihawan mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Natag sila, nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo ang taglay kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.